Mahigpit na paalala ng Philippine National Police sa mga deboto na huwag nang magdala ng mga personal na gamit. Marami kasing mandurukot na sinasamantala ang siksikan at dagsa ng mga tao. Ang sentro ng balita niya mula kay Joshua Garcia, live. Yes, Angelique, damang-dama ang pananampalataya ng mga deboto dahil sa dami ng dumagsa ngayon sa Traslasyon 2024 kasabay ng pista ng Itim na Nazareno. Angelique, sinubukan natin kanina sumabay sa agos ng mga tao at hindi biro ang siksikan ng mga tao na nais lumapit sa imahe. May mga naobserbahan din tayo mga nasa stretcher na at itinatawid sa agos ng tao habang pumipito ang mga medical volunteer. Payo ng mga otoridad sa mga habol, huwag nang magdala ng mga personal na gamit gaya ng bag at cellphone. Dahil bagamat sapat ang mga ipinakalat na kapulisan sa bisilidad ng pista ng Nazareno, marami pa rin mandurukot na naglipanan na sinasamantala ang siksikan, lalo't pag malapit sa andas. Katunayan na biktima ang ilan sa mga kasama natin sa media, mismo ang ating cameraman na dinukutan mismo sa bulsa ng kanyang cellphone at nagawa pa nga niya itong hawakan sa kwelyo pero tinangay na ng agos ng tao, kaya doble ingat. Karamihan naman sa mga deboto, Angelique, na dinaanan at nakalapit na sa andas ay sa mga bangketa na ng Palangka at Arlegues Street nagpahinga para kumain dahil karamihan sa kanila ay galing pa sa malalayong lugar. Gaya ni Arnel at Emmanuel na halos isang dekada na rin namamanata na galing pa ng Taytay Rizal. Anila, sulit daw ang pagod dahil nasilayan at nalapitan nila ang Itim na Nazareno. Masaya naman at naibalik yung nailabas. Nakahingi ng patawad at saka salamat. Kaiyak din po, siyempre marami nang naranasan na pagsubok sa akin, naililigtas pa rin ako. Sir, solid yung experience saya. Na-miss namin to. Bakit? Ngayon na lang ulit nakabalik. Sobrang saya, experience. Minsan lang mangyari sa buhay namin to eh. Kaya kahit malayo, punta talaga kami. Angelique, sa huling tala ng Quiapo Church Command Post, pumalo na ng mahigit 1 milyon ang bilang ng mga deboto na dumagsa para sa pista ng Itim na Nazareno. Umabot naman sa mahigit 150 ang mga individual na binigyan ng atensyong medikal para sa mga minor injuries gaya ng mga nasugatan dahil sa siksikan, habang itinakbo naman ang mga iba na hinimatay sa pinakamalapit na ospital. Angelique, aminado ang MPD kanina na nakausap natin na posibleng lumampas ng 16 na oras ang traslasyon at umabot ng alas 11 ng gabi. At sa huling datos naman na nakita natin na mula sa Quiapo Church Command Post ay nangalahati na yung bilang ng mga deboto na nakikisa sa prosesyon. At bumaba ito sa 530,000 kaninang alas 11 habang mula 60,500 kanina umakyat na sa 71,500 at nadaragdagan pa ang dumarating na deboto dito sa Quiapo Church. Angelique? Okay, may mga nakuha ka bang comment sa mga deboto tungkol doon sa pagkakabalot ng salamin o pag-encase sa imahe ng pong Itim na Nazareno na ngayon ay meron ng salamin? Ano ang mga comment nila dyan? Yes, Angelique, halo-halo ang kanilang opinyon pagdating dun sa andas dahil nga yung iba mas gusto nila na nakikita nila mismo yung Itim na Nazareno na iniikot sa ruta. Habang ang iba naman ay pabor na sa gayon ay maiwasan itong masira dahil antik na nga ito, matagal na ito na para nga maiwasan na ito ay madamage. Pero karamihan naman sa kanila ay masaya dahil nga 3 taon nila itong hinintay at ngayon ay nakita nila ito na malapitan at nakalapit pa nga ang iba at nakapagpunas pa ng bimpo. Angelique? Sa lugar na kinaroroonan mo at mga naikot mo, nakita mo ba kung talagang porsigido pa rin silang umakyat sa andas gayong ito'y pinagbabawal na? Yes, Angelique, at sa obserbasyon natin kanina, nagpupumilit pa rin umakyat. Karamihan nga mga kabataan pero may mga adult tayo nakita na nagpipilit umakyat para lang mahawakan at maipunas yung kanilang mga panyo. At nakita naman natin na hindi naman sila tinutulak ng mga hihos, sa halip ay tinutulungan pa sila makababa. Angelique? Okay, maraming salamat, Joshua Garcia.